theme po ng National Bible Month for the year 2026 is God's Word brings life. Yung life po dito mga kapatid ay love, integrity, faith, and engagement. So God's Word brings life to our hearts and to our homes. So ito rin po yung ating theme ngayong gabi. Amen? So everybody say, praise the Lord. Okay, so salamat sa ating pong mga tagapanguna ng celebration ng National Bible Month sa buong bansa. So marami na pong mga naganap at patuloy pong marami pang magaganap sa buwan ng Enero na may kinalaman po sa pista ng Biblia. Okay, so to begin with, nais ko pong balikan po natin yung binasa natin kanina. So diyan po sa Deuteronomy chapter 32 verse 46 and 47, makikita niyo po mga kapatid yung sinasabi po ni Moises sa bayan ng Israel. Sabi po niya sa mga Israelita, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. No? Verse 47, sabi niya, mahalaga ang mga salitang ito. So, yung the word of God is very important. Sapagkat dito, sabi niya gano'n, nakasalalay ang inyong buhay. Sabihin nga natin mga kapatid, dito nakasalalay ang inyong buhay. Praise God. So sa salita ng Diyos, nakasalalay ang ating buhay. Kung susundin ninyong mabuti, sabi ni Moises, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Amen? Praise God. So, ibig sabihin yan mga kapatid, ito pong mga Israelita ay kinakausap po ni Moises. At sila po ay kanya pong binibigyan ng instruction. Sabi niya sa kanila, mahalaga ang salita ng Diyos. Dapat lamang ninyo itong pakinggan at itanim sa inyong isip ang lahat ng inyo pong naririnig at nababasa. Sapagkat ang salita ng Diyos, nandito ang buhay ninyo. Amen? So, yan po ay paalala po ni Moises sa mga Israelita. Ito pong ating binabasa mga kapatid ay ang awit ni Moises at ni Josue, no? Ito po yung mga tagubilin ni Yahweh kay Moises na kanya pong hindi binasa, inawit sa harapan ng mga Israelita. Kasama niya, duet sila ni Josue. No? Inawit nila yung mga salitang ito. At ito po ay, ang intention po nila ay itanim sa puso't isipan ng mga Israelita ang salita ng Diyos. Prior to that, mga kapatid, sa chapter 31 ng Deuteronomy, makikita natin doon na ang salita ng Diyos ay itinagubilin ni Moises, yung kautusan ay itinagubilin ni Moises na basahin ito tuwing ika-7 taon sa harapan ng mga Israelita. At doon nga mga kapatid ay nagbigay na siya ng kanyang mga huling tagubilin kay Josue at sa iba pang mga leader ng Israel. So bakit ginawa yun ni Moises? Sapagkat siya po ay napakatanda na at siya po ay binigyan na ni Yahweh ng babala na siya ay mamamatay na. So dapat niya nang ipaabot sa mga leader, no, particularly kay Josue, yung mga bagay na dapat nilang gagawin kapag wala na si Moises. No? Kanya nang inihahanda ang lahat, no? At kanya nang itinatagubilin ang lahat. At isa nga rito ay ang tungkol sa salita ng Diyos na kanyang maingat na itinuturo at pinapaliwanag sa mga Israelita.
So sabi po ni Moises, sa pagdating natin doon sa lupang pangako, kailangang handa kayo at alam ninyo kung ano ang kalooban ni Yahweh. Amen? Kailangan handa kayo kung ano ang nais ni Yahweh sa atin. Yun ang susundin natin at yun ang ating isasabuhay. So yung mga salita na ito, mga kapatid, ay napaka-importante sapagkat gabay ito sa kanilang mga Israelita na papasok sa lupang pangako. Next slide please. So ang ating pong team, God's Word, paki-flash nga yung buong sentence. Yeah. Sa Tagalog po niyan, ang salita ng Diyos ay nagdadala, no, sa ating mga buhay, no, sa ating mga buhay. Hindi kaya? God's Word brings life. No? Brings life to our heart first and to our homes. Nagdadala daw po ng buhay, una sa ating mga puso, personal, at sa ating tahanan o sa buong pamilya. Praise God. So, diyan po sa Deuteronomy chapter 32, verse 1, mababasa po natin diyan, sabi po ni Moises, pakinggan mo langit ang aking sasabihin, unawain mo lupa ang aking bibigkasin. So, ito po'y paawit niyang ginawa sa harapan ng mga Israelita. Pakinggan mo langit ang aking sasabihin, unawain mo lupa ang aking bibigkasin. So anong ibig sabihin ni Moises diyan? Ang ibig sabihin ni Moises diyan, mga kapatid, pakinggan at unawain ang salita ng Diyos. Amen? So tayo po, mga kapatid, na nakikinig ng salita ng Diyos, dapat pinakikinggan at inuunawa natin kung ano ito. Kasi si Moises, nung inilatag niya sa mga Israelita, ang salita ng Diyos, ang salita ni Yahweh, sabi niya sa verse 1, pakinggan at unawain ninyo ito. So wag lang po tayong nakikinig pagkatapos lalabas na doon sa kabilang tenga natin. So tayo po ay makikinig at uunawain natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin palalampasin ang salita ng Diyos na parang walang nangyari sa atin. So unang punto, mga kapatid, pakinggan at unawain ang salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, mga kapatid, Deuteronomy chapter 32, verse 4, sabi diyan, si Yahweh ang iyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan. Nawala. Nawala dito. Mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. So si Yahweh daw po ang ating batong tanggulan. Paano naging tanggulan o naging batong tanggulan si Yahweh, ang ating Panginoong Diyos? Sa verse 2, may ririnig nyo dyan na pumapatak na awang gaya ng ulan ng aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo. Sapagat si Yahweh aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dadakilain. So sinasabi po ng salita ng Diyos na habang tayo po ay nakikinig at inuunawa ang kanyang salita, katumbas noon ay ang tubig ulan na pumapatak sa halaman, dahilan upang ang halaman ay tumubo.
Kapag tayo daw po ay nakikinig at inuunawa ang ating pinakikinggan, para tayong mga halaman na pinapatakan ng ulan at pagkatapos tayo ay tumutubo. At sapagkat si Yahweh ay ating pupurihin, ang kanyang pangalan ay iyong dadakilain. So, habang ikaw ay nakikinig at inuunawa ang kanyang salita, katumbas noon, sabi ng Biblia, ay iyo daw pong pinupuri at binibigyan ng kadakilaan ang Panginoong Diyos. Imagine mga kapatid, nagbibigay ka na pala ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Yahweh kapag ikaw ay nakikinig at inuunawa ang kanyang salita. Nakikinig at inuunawa pa lang yon. Ngayon, dahil dyan, si Yahweh ngayon ang magiging batong tanggulan natin. Sabi ng verse 4, mga kapatid, si Yahweh ang iyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatwiran. So ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh na pinaglilingkuran natin, siya po ay batong tanggulan natin, at ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh walang kapintasan, at siya po ay makatarungan sa kanyang mga pagpapasya, at siya rin ay makatuwiran, tapat sa ating lahat. So magtitiwala ka talaga sa Diyos mo. Amen? Magtitiwala ka talaga sa Diyos mo na siya ang iyong batong tanggulan. In the New Testament, katumbas niyan is the rock of salvation. Who is the rock of salvation? Jesus Christ. Praise God. So, if Jesus Christ is the rock of our salvation, gaya po mga kapatid sa lumang tipan na si Yahweh batong tanggulan, meron pa ba naman tayong katatakutan? Meron pa ba tayong pangangambahan? Wala na po. Bakit? Kasi matibay ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 5, datapwat ang Israel sa kanya ay nagtaksil. Di karapat-dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh na inyong Ama at sa inyo'y lumikha at nagtataguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahong ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong mga ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin, nang ipamahagi ng kataas-tasang Diyos ang ipapamanang lupain, nang ang mga bansay kanyang hati-hatiin, mga hangganan nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. So, si Yahweh ang ating tanggulan. Siya po yung ating batong tanggulan. Subalit, sabi ng Biblia, ang Israel ay nagtaksil sa kanya. Ano ang ginawa ng Israel, mga kapatid? Sabi po rito ng Biblia, habang inaawit ito ni na Moises at Josue, ipinapaalala nila sa mga tao ang kanilang kasalanan. Ipinapaalala ni Moises ang kanilang mga naging hakbang. Sabi po ni Moises sa kanila, kayo'y nagiging taksil at hindi karapat-dapat na anak ng Diyos na ituring dahil kayo'y nagkasala at nagkaroon ng ugaling suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan ninyo o sa inyo ni Yahweh na inyong Ama at sa inyo'y lumikha? At nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Ito pong mga Israelita mula po doon sa Israel
nung inihanda na sila ng Diyos na ilabas doon sa Ehipto, mga kapatid, nung sila inihanda na ng Panginoong Diyos na ilabas sa Ehipto, wala na silang ginawa kundi magreklamo. Wala na silang ginawa kundi magduda kay Yahweh. Wala tayong magagawa kasi yung mga taong nandoon sa Ehipto, hindi na po ito yung mga taong inihanda ng Diyos para sumamba sa Kanya. Kasi sa tagal nila ng paninirahan doon sa Ehipto, namatay na ang mga matatanda, no? At yung mga pinanganak doon at nagtandaan doon, mga kapatid, walang direktang karanasan kay Yahweh. Yun ang delikado sa isang lahi. Yung walang karanasan kay Jesus. Sa ating panahon, ang mga mananampalatayang walang karanasan kay Jesus, madali yan magigiba. Madali yan matutukso. Madali yang mawawala. Madali yang mapapagod at magsasawa. Madali yang tatalikod. Ito pong mga Israelitang to na inilibas ni Moises doon sa Ehipto, mga walang direktang karanasan kay Yahweh. So, kaya nung sila'y nilabas, mga kapatid, walang ginawa kundi magreklamo. Habang sila'y naglalakbay, lagi silang nagrereklamo. Mabuti pa doon sa Ehipto, lahat ng aming kailangan nandoon. Dito sa wilderness, wala naman ditong makakain. Wala naman ditong maiinom. Kaya si Yahweh na punong-puno ng kahabagan, no? At mahaba ang pasensya, gumagawa siya ng akbang para yung pangangailangan ng mga Israelita maibigay sa kanila. Kasi ang intention ni Yahweh, mga kapatid, mailabas sila doon, madala sila sa lupang pangako. Subalit yung lahi na yon, mga kapatid, yung henerasyon na yon, reklamo ng reklamo. Just imagine, mga kapatid, kahit nagre-reklamo sila, si Yahweh gumagawa ng paraan upang ang pangangailangan nila ay matugunan. Di ba? Pagkatapos magawa ng paraan, nagreklamo sila, wala daw silang makain. So anong ginawa ni Yahweh? Nagpadala si Yahweh ng mana galing sa langit. Yung mga nagre-reklamo kasi yung mana para yan tinapay, na malambot, para mamon. Nagsawa na sila sa mana. Wala na bang ibang pagkain? Wala man lang karne o Jollibee. Nagpadala ang Panginoon ng mga pugo, maliliit na sisiw, maliliit na manok. Yan ang Jollibee nyo. Lutuin nyo, kainin nyo. Meron na ngang mana, meron ng pugo, walang tubig. Kaya nung pinalo ni Moises, mga kapatid, yung isang malaking tipak ng bato, hindi lang basta tubig yung bumuhos doon. No? Parang dam ng tubig ang bumulwak doon. Lahat ng kailangan po ng mga Israelita, sinusupply ng Panginoon. And yet, sila po ay reklamo ng reklamo. Alam nyo ba, mga kapatid, sa katigasan ng ulo nitong mga Israelita, yung kanila pong mga nakikilala o naaalaman ng mga Diyos-Diyosan doon sa Ehipto, dala-dala nila. Dala-dala nila yon. Pinaniniwalaan nila yon. Kaya bukod kay Yahweh na kanilang Diyos na itinuro sa kanila ni Moises, may mga tago-tago silang mga Diyos-Diyosan nila na kanila ring sinasampalatayanan, sinasamba. So anong nangyayari, mga kapatid? Nagiging taksil sila kay Yahweh. Amen? Nagiging taksil sila kay Yahweh. Bakit? Meron silang Diyos-Diyosan. In fact, habang sila'y naglalakbay, sa matagal nilang paglalakbay, may mga kaharian silang nadadaanan, pati yung mga Diyos-Diyosan ng mga kaharian na yon, pinaniniwalaan nila. Dinadala rin nila.
Sila po ay itinuring ni Yahweh na mga taksil ng mga Israelita. Mga hindi karapat-dapat na ituring na anak. Ako ang inyong ama. Ako ang inyong Diyos. Kamukat-mukat, pag sinilip kayo sa mga tolda ninyo, may mga Diyos-Diyosan sila ron. Mayroon silang mga sinasampalataya ng mga Diyos-Diyosan. Ganun po ka komplikado ang buhay ng mga Israelita noong mga panahon na yon. Praise God. Sabi ni Moises sa kanyang awit, mga mangmang kayo't hangal. Ganyan ba ninyo susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh, na inyong ama at sa inyo'y lumikha? Siya ang nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Mula sa kawalan, nagkaroon ng Israel. Sino ang nagtaguyod noon? Ang Diyos na si Yahweh. Pero itong mga Israelitang to, wala silang pakialam. Wala silang kabatiran na napakahalaga ng identity. Diba? Tayong mga Pilipino, mapalad tayo. Tayo po ay merong identity. Isang lahing Pilipino. Amen? Kasi marami pong mga lahi, hindi nila alam yung kanilang identity. Pero tayo, mapalad tayo mga kapatid, na nantili tayo sa pagkakakilanlan sa atin. These Israelites, brothers and sisters, sabi po ni Moises sa kanila, alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salin lahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong mga ama at ang kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Sabi niya sa mga Israelitang kaharap niya, kayo yung lahing sadyang nakalimot sa kabutihan ni Yahweh. Para mapaalalahanan kayo, tanungin nyo ang inyong mga magulang. Tanungin nyo ang inyong mga matatanda para ipaalam sa inyo ang kabutihang ginawa ni Yahweh sa inyo. Kasi nakalimutan nyo na eh. Tanungin nyo at isasaysay nila sa inyo. Magandang suggestion yun. Para rin sa ating pong henerasyon, mga Pilipino, nawawala na po yung magandang pag-uugali. Di ba? Yung good manners and right conduct, nawawala na po sa henerasyong ito. So saan natin kukunin yung ating kamalayan pagdating sa good manners and right conduct? Sa mga matatanda natin, sa mga nauna sa atin. Tanungin po ninyo sila at sasabihin nila, noong kami mga bata pa, hindi kami sumasagot sa aming magulang. Noong kami mga bata pa, 6:00 pa lang, nasa bahay na kami. Ikaw, umaga na, wala ka pa sa bahay. Yung magulang mo, sinasagot-sagot mo lang. Sabi ni Moises, balikan nyo ang mga kasaysayan, buhat sa inyong mga ama at mga matatanda. At sasabihin nila sa inyo, parang mga Pilipino, gusto nyong makilala ng lubos yung ating pagka-Pilipino, balikan nyo yung kasaysayan. Sino tayo? Ano ang ating pagkatao? Kasi ngayon, parang ang hirap na nating ikilalanin yung ating sarili. Pati tuloy matanda, parang Gen Z na kung kumilos. Di ba? So kailangan mga kapatid, balikan daw po natin yung ating mga matatanda. Praise God. Si Yahweh ang nagtatag ng kanilang bansa. At sila ay nagiging isang lahi. So tunay na si Yahweh ang tanggulan ng bayang Israel. Parang tayo sa ating pong panahon.
Si Jesus ang ating sandigan. Di ba? Kung papaanong si Yahweh ang batong tanggulan, si Jesus naman ang ating sandigan at siyang ating bato ng kaligtasan. The rock of our salvation. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, Deuteronomy chapter 32 verse 12, si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. So sabi po ng verse 12, mga kapatid, si Yahweh lamang ang pumatnubay sa lahing Israel. At walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Habang sila'y naglalakbay, habang sila po ay papasok sa lupang pangako, maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Maraming sakripisyo, maraming hirap, maraming pasakit. Pero walang kahit na isang Diyos-Diyosan ang sa kanila'y dumamay. Sino lang? Si Yahweh lang. Si Yahweh lang po, mga kapatid. Sabi niya ng verse 12, si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay, walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Ibig sabihin, sa kanilang paglalakbay, kasama nila si Yahweh. Kasama nila ang Diyos. Siya ang sa kanila'y gumagabay at siya sa kanila'y dumadamay. Wala pong iba. Kaya masakit para kay Yahweh na ang kanyang bayang Israel, merong ibang Diyos-Diyosan na gusto nilang pahalagahan, na gusto nilang paglingkuran, na gusto nilang mga kapatid na sasambahin. Masakit kay Yahweh yun. Sapagkat walang ibang dumamay sa kanila, walang ibang pumatnubay sa kanila, kundi si Yahweh na ating Diyos. Take a look in our situation. Naging isa tayong bansa sapagkat kalooban ito ng Diyos. Naging bansa ang Pilipinas hindi dahil sa kagustuhan ng kahit na sino, dahil wala pong aksidente sa Biblia, walang aksidente sa kasaysayan ng tao, lahat po ay niloob ng Diyos na mapangyari. So yung ating pagiging bansa, hindi ito kagustuhan ng kung sino man sa kasaysayan, ito'y kalooban ng Diyos na tayo'y naging isang Pilipino, na tayo'y naging isang lahi. At mula noon, mga kapatid, hanggang ngayon, walang ibang Diyos na pumapatnubay sa bansang Pilipinas. Walang ibang Diyos na dumadamay sa ating pangangailangan maliban sa tunay at totoong Diyos. Yan po ang sitwasyon eh. Hindi lang natin alam, pero ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na punong-puno ng kagandahang loob, ang sa atin ay pumapatnubay at dumadamay. Going back to the history of the Philippines, tayo po mga kapatid ay paganong bansa. Hindi natin kilala ang tunay na Diyos, sumasamba ang ating mga ninuno sa buwan, araw, bituin, at mga kalikasan. Yan po ang kanilang sinasamba. Sa Katagalugan, tinawag nilang Bathala ang Diyos. But it doesn't mean na kilala nila ang Diyos as is ang tunay na Diyos. Hindi po yun. Pagano sila, hindi nila kilala ang Diyos, kaya yung kanilang sinasamba, ibang Diyos. Dumating sa atin ang mga Kastila, dala-dala ang pananampalatayang Kristiyano. Nabuksan tayo tungkol sa Diyos, nabuksan tayo ng kamulatan tungkol sa makapangyarihang Diyos, at gusto natin arukin yung katotohanan tungkol sa makapangyarihang Diyos na dala-dala nila sa atin, pero bawal sa atin ang basahin ang Biblia.
Bawal kahit na kanino man ang magkaroon ng kopya ng Biblia. So anong gagawin natin? Magre-rely na lang tayo sa tinuturo nila. Kaya for more than 300 years, yung Diyos na ipinakilala nila sa atin, akala natin yun yung gawa sa bato. Yun yung gawa sa kahoy. Yung gawa sa pintura. Kasi hindi binigyan tayo ng kopya ng Biblia na pagbabasihan sana natin ng ating pagkakilala sa Diyos. But glory to God, after ng mahigit 300 pananakop sa atin ng Espanya, pinamunuan tayo ng mga Amerikano. Kasabay ng kanilang pamumuno sa atin ay ang pagpasok ng maraming misyonero. Maraming misyonero. Mga Protestant churches from USA nagmisyon sa Pilipinas. Dala ngayon ang Biblia, ang salin sa Ingles. Dala ngayon ang Biblia, mga kapatid, na pilit na ipinaunawa sa atin. Nabuksan tayo sa katotohanan tungkol sa Diyos na inakala nating gawa sa kahoy at gawa sa bato at gawa sa pintura. Ito palang Diyos na ating pinaglilingkuran ay espiritu at katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. So ito yung Diyos na gumabay sa bansa. Ito yung Diyos na nagbigay sa atin ng patnubay at dumamay sa atin sa maraming panahon. Hindi yung Diyos na pinakilala sa atin ng mananakop. Yung Diyos na kapag nagkaroon ng sunog, ikaw pa yung magliligtas sa Kanya. Yung Diyos na kapag may lindol, ikaw pa yung magliligtas sa Kanya. Na kapag may baha, ikaw pa yung bubuhat sa Kanya. Na kapag meron pong mga trahedya, aalalahanin mo pa siya. Ang Diyos na nakilala po natin ngayon, mga kapatid, ay yung Diyos na nag-aalala sa atin. Yung Diyos na tumutulong sa atin at hindi tayong tumutulong sa Kanya. Ang Diyos na nagliligtas sa atin at hindi yung tayo ang nagliligtas sa Kanya. Nakilala natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. So siya po si Yahweh, ang Diyos at patnubay nating lahat. Kaya ngayon, mga kapatid, kilala mo na ang Panginoong Diyos. Kaya hindi ka na dapat magdalawang isip sapagkat nakilala mo na siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sapagkat nakikilala mo ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sino? Sino ang tunay na Diyos? Sabi sa ating verse, church verse, at tayo nasa Kanya na totoo. At siya si Jesucristo, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen? Nakilala niyo na po ba si Jesus? O baka kagaya po ni Felipe, magtatanong kayo? Kagaya ni Tomas, magtatanong kayo na ipakilala sa kanya ang Ama? Kilala na natin ang Panginoong Diyos. Yahweh is the living God. Amen? He is the living God. Siya ang buhay na Diyos ng lumang tipan. At siya si Jesus ng bagong tipan. Amen? Praise God. He is the Yahweh of the Old Testament, Jesus Christ of the New Testament. Paano nangyari yan, Pastor? Di ba, naituro ko na sa inyo yung dual nature of God? Yung dalawang kalikasan ng Diyos, na siya'y 100% human at 100% divine or God. Praise God. Paano nangyayari si Jesus? Siya si Yahweh. Naalala niyo yung lesson natin kay Isaiah?
nung kanyang pinrophesy si Jesus Christ, ang nakita ni Isaiah, "For unto us a child is born, and his name will be called Everlasting Father." Ba, yung bata magiging walang hanggang ama? Kasi hindi kilala ni Isaiah si Jesus Christ. Ang kilala niya yung Diyos na si Yahweh. Ang kilala niya yung Diyos na Ama. Kaya habang tinitingnan niya yung bata, nakikita niya yung walang hanggang ama sa bata. Bakit? Sapagkat in the Son, the Spirit of the Father will live. Kaya sabi ni Jesus, "Don't you believe that my Father is in me and I in my Father?" So yun yung nakikita ni Isaiah. So si Yahweh, mga kapatid, very well known yan sa Old Testament, kilala yan ng lahat. Pati nga mga Hudyo, kilala yan eh. Nung New Testament, ang problema ng mga Hudyo ng New Testament, nung sinabi ni Jesus na siya ay si ako nga, si Yahweh, hindi nila matanggap. Hindi nila yon matanggap. Kaya sabi nila kay Jesus, blasphemy. Dapat siyang patayin. Bakit mo sinasabing ikaw ay Diyos, gayong isa kang tao? Kasi hindi nila ma-reconcile, no? Hindi nila ma-reconcile na ang Ama ay sumasa Kanya. Praise God. So hindi nila matanggap yon. So si Yahweh ang Diyos na patnubay ng mga Israelita. At siya rin ang patnubay natin ngayon sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Now, tingnan niyo po yung pang-apat. Deuteronomy chapter 32, verse 16. Pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya ay pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Kung sa iba, no, hindi to big deal, kay Moises, big deal ito. Kaya kung sa ating panahon, hindi ito malaking issue, let's go back to the Old Testament. Let's go back to the greatest prophet, si Moises. Sa kanya, big deal to. Sa kanya, malaking issue to. Sabi ni Moises, mga kapatid, sa verse 16 at sa mga sumusunod, sabi niya, pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan, puot niya ay pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbibigay buhay. Ang tunay na Diyos na si Yahweh na sa kanila'y nagbigay buhay, kinalimutan po ng bayang Israel. At nahumaling sila sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi ko sa inyo kanina, yung mga tolda ng mga Israelita, may mga Diyos-Diyosan doon. Galing yun sa Ehipto. Yun ang kanilang mga Diyos-Diyosan doon sa Ehipto. At sa mga kahariang dinaanan nila, narinig nila yung mga Diyos-Diyosan ng mga kaharian na yon, kinuha nila ang iba doon, nilagay nila sa kanilang mga tolda at kanilang sinasamba. Alam lahat yon ni Moises. Alam lahat yon ni Yahweh. At ano nangyari? Hindi natuwa si Yahweh sa kanila. Meron pang isang malaking kasalanan itong Israelita. Nung si Moises ay nandoon sa Mount Sinai, inakala nila na hindi na ito bababa. Inakala nila na patay na ito. So anong ginawa nila, mga kapatid? Tinunaw nila lahat ng ginto nila at bumuo sila ng tinatawag na golden calf. At kanila itong sinamba. Sabi ni Aaron, ito ang Diyos nyo, ito ang sambahin nyo. At sinamba nila yung golden calf. Ano nangyari, mga kapatid? Sa galit po ni Moises, pinagpapatay niya yung mga Israelita at lahat ng mga sumamba doon. Bakit? Kailanman
Hindi kagustuhan ni Yahweh na may ibang sasambahin liban sa Kanya. Brothers and sisters, tandaan nyo mga kapatid, ano ang kahulugan ng pagsamba sa lumang tipan? Sabi kasi ng iba, hindi naman namin sinasamba yan. Para lang yan larawan ng mahal namin sa buhay. Nagpapaalala sa amin. Pero mga kapatid, going back to the Bible, what is the meaning of worship in the book of Exodus, in the book of Deuteronomy? What is the meaning of worship? Sabi diyan mga kapatid, ang kahulugan ng pagsamba ay pagyukod. Ang kahulugan ng pagsamba ay pagbibigay panalangin sa mga imahe na yan. That is worship. Kapag lumuhod ka dyan, kapag nagbigkas ka ng panalangin dyan, that is worship based on the book of Exodus and Deuteronomy. Kaya worship yan, pagsamba yan. Kaya hindi nyo pwedeng baligtarin kung ano ang kahulugan. Kung may kahulugan man yan sa makabagong diksyonary, ang ating pong pagbabasihan, yung Biblia. Ano ang kahulugan ng pagsamba sa Biblia? So tingnan nyo mga kapatid. At dahil sa kanila pong ginawa, nagalit sa kanila si Yahweh. Praise God. Exodus chapter 20 verse 4 to 5, Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 17. Forbidding the creation and adoration of graven images or representations of anything in heaven, earth, or water. Yan po ang sinasabi diyan sa commandment na yan na mababasa sa Bible. An idol is any physical object, statue, image, or abstract concept, even money, even fame, even ego, that takes precedence over God and receive devotion. Kapag minahal mo na kahit yung pera, kahit yung posisyon mo, kahit yung kalalagayan mo, yung ego mo, yan po mga kapatid, no, ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahil dyan, hindi nalulugod si Yahweh. Kasuklam-suklam sa Kanya ang pagsambang ganito. And in fact, mga kapatid, sabi dyan, praise God, ang puot niya ay pinag-aalab ng kasuklam-suklam na pagsamba. Hindi lang siya naninibugo o nalulungkot, nag-uumalab, ibig sabihin ng umalab, nag-aapoy, naglalagablab ang kanya pong galit sapagkat siya ay ating tinalikuran at sumamba tayo sa Diyos-Diyosan. At ito pa, sabi po ni Moises, yan ay isang uri ng paghahandog, hindi kay Yahweh. Kanino? Sa demonyo. Ay, lahat naman tayo believers na dito. Lahat naman tayo Christian dito. Check your houses. I-check nyo mga bahay nyo. Tingnan ninyo kung may Diyos-Diyosan dyan. Alisin nyo yan. Naglalagablab ang galit ni Yahweh sa mga mananampalataya na itinuring niyang anak pero may Diyos-Diyosan sa loob ng bahay. May Diyos-Diyosan sa loob ng kanilang tolda. Check your house. Kasi marami tayong mga mananampalataya na hanggang ngayon hindi pa rin nila maitabi, maitago, maitapon ang mga imaheng ito. Kung natatakot kayo, bigay niyo po sa akin. Bigay niyo po sa pastor. Kami ang gagawa ng paglilinis sa inyo pong mga pinakaiingat-ingatang sumpa sa bahay ninyo. Hindi natutuwa ang Diyos na meron tayong ibang sinasamba liban sa Kanya. Galit si Yahweh sa pagsambang kasuklam-suklam.
Nais ko pong makita ninyo to mga kapatid. Our country, the Philippines, is the only nation, Christian nation in Asia. This is the only Christian nation in Asia. Kung tayo po ay tunay na sumasamba sa totoong Diyos, di sana mayabong na bansa na tayo, maunlad na bansa na tayo, mapayapang bansa na tayo, kasi ang sinasamba natin, tunay na Diyos. Pero what kind of Christianity meron tayo? Bakit sa lahat na lang yata ng disaster meron tayo? Lahat na lang yata ng kahirapan nararanasan natin. Because we failed to see the one true God. Ibang Diyos ang nakikita natin eh. Kung sino-sino ang tinatayo nating Diyos sa bansang ito, hindi ang tunay na Diyos ang naluluwalhati. Anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Kagaya ng bayang Israel, mga kapatid, because they failed to worship Yahweh, the true God. Sabi ng Biblia, dahil kasuklam-suklam ang ginagawa nyo, ang kanyang puot ay nag-aalab sa kanila. Nag-aalab sa kanila. Halos tamaan sila ng lahat ng hagupit ni Yahweh. This nation, itong bansang ito, hindi ito aangat. Hindi ito makakausad. Hindi ito yayabong maliban na makita natin ang tunay na Diyos. Makilala ng bansang ito ang tunay na Diyos. Kasi ibang Diyos yung nakikilala natin eh. Imagine, 80% ng bansang ito, Kristiyano. Only 20% yung other religions. Paano kung baligtarin kaya natin? Yung tunay na mananamba, 80% at 20% lang itong mga bulaang Kristiyano. Siguro uunlad na yung bansa. Bakit? Kasi nakita nila yung tunay na Diyos. Kaya the issue in the Philippines is not the corruption. Galit na galit tayo sa corruption. Daming magnanakaw, ang daming mga tuso, ang daming mga kriminal, ang daming droga, ang daming mga pumapatay ng tao, ang daming problema sa bansa. At galit na galit tayo, but the problem is, hindi naman yun ang issue. Ang issue kung bakit tayo ganon, sabi ng Biblia, because we failed to see or to know the one true God. Kaya lahat na lang yata ng sumpa nandito na sa atin. Kasi hindi natin kilala kung sino yung ating tatawagin. Hindi natin kilala kung sino yung ating sasandigan. Pero mapalad kayong mga Kristiyano, brothers and sisters. Mapalad po ang mga tunay na Kristiyano sapagkat nakilala natin si Jesus. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Jesus ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang ating kaligtasan. Mapalad ang mga tunay na mananampalataya na kilala nila si Jesus. Ang protection nila na kay Kristo. Kaya kahit anuman ang mangyari sa bansang ito, mga kapatid, ikaw ay protektado ng banal na dugo ni Kristo. Ikaw na tunay na sumasampalataya at nakakilala sa Kanya. Itong mga Israelita, mga kapatid, bakit to laging nahihiwalay sa pagsamba ng tunay sa kay Yahweh? Kasi wala silang direktang pagkakakilala kay Yahweh. Mga kaapu-apuhan na ito eh. Mga hindi ito nakaranas ng mga himala ni Yahweh sa kanilang mga buhay. Pero yung mga nakaranas, nagkaroon po ng malalim na devotion kay Yahweh. Kagaya yan ng ating pagkakilala kay Jesus. Sa loob ng simbahan, yaon lamang nagkaroon ng direktang karanasan kay Jesus ang mananatili. Sila lang na mayroong direktang karanasan kay Jesus ang magtatagumpay. Pero yung wala, nako, andali niyan matisod.
Ang dali niyan magdamdam. Ang dali niyang maghaka-haka. Ang dali niyang gumawa ng kwento. Bakit? Walang alab sa puso ang salita ng Diyos at hindi naranasan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung tunay na encounter kay Jesus, importante yun. Eh yan ang sinasabi ko sa inyo mga bata, mga kabataan. You must have a personal experience with the Lord Jesus. Eh every time na mag-worship kayo ng buong puso. Dahil pag tumanda na ang mga kagaya namin at kayo na lang ang maiiwan, walang puwersa, walang lakas na makukuha sa inyo ang mga makikinig kung wala kayong direktang karanasan sa ating Panginoon. Amen? So galit si Yahweh sa pagsambang kasuklam-suklam. Kung paanong galit ang Diyos sa atin kapag meron tayong ibang Diyos liban sa Kanya. This nation, the Philippines, will rise again. Babangon ito muli kapag ang tao, ang mga Pilipino, nakilala ng totoo ang tunay na Diyos. At paano mangyayari yon? Abay, kumilos tayong lahat. Humakbang tayong lahat. Yung karanasan mo kay Kristo, ipahayag mo sa iba, ibahagi mo sa iba, nang sila man ay magtiwala sa Panginoon. Upang mas dumami na ang bilang ng mga tunay na mananampalataya. Mabaligtad natin yung 80-20. Hindi na tayo yung 20, tayo na yung 80, sila na lang ang 20. Doon sa Europa, mga kapatid, ang daming mga bansa roon na pinagpala ang yayaman. Kasi wala po roon, mga kapatid Katoliko. Puro po sila doon, protestante. Kilala ang tunay na Diyos. They worship God in spirit and in truth. Pero tayo dito, ibang klase. Ito ba yung tipo ng totoong pananampalataya? Ito ba yun? Ito ba yung mukha ng tunay na pananampalataya? Pumunta kayo sa kulungan. Tanungin nyo kung anong reliyon yung mga nakakulong. Karamihan, miyembro nila. Majority, miyembro nila. Is this the kind of faith na ating isusulong? Kailangan bumalik tayo doon sa pananampalatayang totoo. Nakasalig sa salita ng Diyos, nakasandig sa Panginoong Jesucristo. This is the last point, number 5. Deuteronomy chapter 32, verse 39. Sabi po ni Moises, mga kapatid, alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin, wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Mga kapatid, hindi po si Yahweh laging pag-ibig lang. Yan po ang problema, mga kapatid. Ang tingin natin sa Diyos, pag-ibig lang. Pero hindi natin nakita na siya'y hukom din. Na siya'y humahatol din. Diba? Ayan ang sabi ni Moises sa kanyang awitin. Ito ang pinasabi ni Yahweh na ating Diyos. Alamin ninyo ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Ibig sabihin, wala nang iba. Maliban sa akin, ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Si Yahweh lamang ang Diyos, mga kapatid. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya lamang po ang Diyos. Kung siya lang ang makikilala natin ng lubos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Gaano natin kakilala si Yahweh? Gaano natin kakilala si Jesus? Jesus Christ is our Lord and Savior. He is Jehovah of the Old Testament. Yahweh of the Old Testament. He is the El of the Old Testament.
Si Jesus Christ, mga kapatid, He is both human and divine. Tao at Diyos. Paano naging tao? Di ba tinuro ko sa inyo? The Son and the child, or the child in humanity, but Father in deity. Son or child in humanity, but Father in deity. Paano yun? Sa pagkatao, siya yung anak. Pero sa pagka-Diyos, siya ang Ama. Bakit? Because the Spirit of the Father is in Him. The Spirit of God dwells in Him. Kay Jesus Christ, gaya ng sinabi po ni John, He is the true God and eternal life. Nagkamali ba si John doon? Sabi ng iba, hindi lang naman si John ang nagpatotoo niyan. All the apostles and even the prophets, hindi nila kilala si Jesus, but they see God manifest in the flesh. Kung si Yahweh lamang, si Jesus lamang ang Diyos na ating sasambahin, mga kapatid, I believe this nation will rise again. Only Jesus saves. Amen? Only Jesus healed the wounds. Amen? Only Jesus, mga kapatid, deserve honor and praise. Kaya ka nabubuhay ngayon at naglilingkod sa Kanya ngayon dahil mahal ka ni Jesus. At nais ni Jesus na tayo magpapatuloy sa buhay na ito ng may tunay na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Are you ready to worship Him? God's Word brings life in our hearts and in our homes. Tandaan nyo, mga kapatid, mahalin natin ang salita ng Diyos. Mahalin natin ang Panginoong Yesus. Why? Because Jesus is the Word. Amen? He is the Word. Kaya mahalin natin ang ating Panginoong Yesus. Siya tunay natin sa buhay. Pag ginawa natin yon, mapapapurihan at mapaparangalan natin ang tunay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo.